Good day mga ka-kitchen! Welcome back to Kitchen Time with Ana. And today, gagawa tayo ng ube buchi with makapuno. Tara, let's start! Para gawin ang makapuno filling, ilagay lang ang isang bote, 340 grams ito ng sweetened makapuno sa blender. Buksan ito hanggang sa maging smooth na ang kanyang consistency. Sa iba pang ingredients, pagsamahin ang 1/2 cup of cornstarch at 1 cup of water. Haluin ito hanggang sa mag-dissolve. Set aside muna natin yon. Sa isang pot naman, maglagay kayo ng 1 can of condensed milk. Buksan na ang apoy into high heat. Samahan ito ng konting asin at ibuhos nyo na ang makapuno. Paghalu-haluin hanggang sa maging well combined, then hihintayin lang natin itong kumulo. Hinayaan ko lang itong kumulo for 1 minute. And now, isasama na natin yung cornstarch slurry. Kapag nilalagay nyo yung cornstarch mixture, make sure na tuloy-tuloy yung paghalo ninyo para hindi ito mamuo-muo. And then eventually, magti-thicken na ito kagaya niyan. Ang palatandaan nyo mga ka-kitchen para masabing ready na ito, kapag itinaas nyo yung sandok, hindi na siya agad-agad na nahuhulog. So once na okay na ito, patayin na ang apoy, iset aside at hayaang lumamig. Para naman gawin ang dough ng ating palitaw, pagsama-samahin lang ang 4 cups ng glutinous rice flour sa inyong mixing bowl. Lagyan din ito ng 1 teaspoon na asin at 1/3 cup na white sugar. Matamis na kasi yung ating filling, kaya hindi na natin kailangan patamisin pa yung ating dough. So ito, hahalu-haluin lang natin hanggang sa maging well combined. Tapos pwede na natin i-add ang 2 cups of water. Mainit na tubig po ang nilalagay ko mga ka-kitchen at dapat pa konti-konti lang din. At tandaan, magkakaiba ang moisture content ng mga harina, depende sa pinanggalingan nito, depende sa brand. So dapat marunong din kayong mag-adjust kung kinakailangan. Then eventually, kapag namumuo-muo na ito, pwede nyo na siyang masahin. At dahil ube makapuno buchi yung gusto nating ma-achieve, maglalagay ako dito ng around 1 to 2 teaspoon na ube essence or ube flavoring. Then mamasahin ko lang to together with the dough hanggang sa maging well combined na. Once that happens, takpan ito at i-rest natin for 15 minutes. Ayan, pwede na tayong mag-assemble. Basain nyo lang ng konting tubig ang inyong palad at kumuha lang kayo ng 1 teaspoon ng dough, bilug-bilugin ito, and then gumawa kayo ng parang balon sa gitna. Tapos, doon natin ilalagay ang 1/2 teaspoon ng makapuno filling. Para isara ito, kailangan nyo lang pagdikit-dikitin yung mga dulo, and then bilug-bilugin ulit. At dahil moist pa ito, didikit na lang yung ating sesame seeds. So now we're ready to fry. Pag mainit na ang inyong mantika, isa-isa nang ilagay ang inyong mga buchi. I-deep fry lang ito hanggang sa maging golden brown. Ang palatandaan para masabing luto na ito, lulutang siya. At ito na nga mga kitchen, ang mainit-init pa, crispy, chewy at napakasarap na ube makapuno buchi. O diba? Kakaiba? So ano pang hinihintay mo? I hope you can try this too.